Good morning po, Lola. Pwede niyo po bang ipakilala yung sarili niyo? Ako si Victoria Solidarios at naniniwala sa kasabihang kapag mahal mo ang isang tao, ibibigay mo ang lahat para sa kanya. Wow, si Lola may pinaghuhugutan yata. Oo, meron. Sino po ba yan, Lola Victoria? Yung first love ko nung fourth year pa lang ako. Kwento mo naman po sa amin, Lola, kung paano yung love story ng dalawa. So eto na nga, magsisimula na. Victor, baka kasama kami yung ngayon, no? Ililibre mo kami o personal kami kukuha sa wallet? Wala akong dalang pera ngayon, padaanin niyo na ako late na. Kahit maliit ka ba, dalawa kami. Oh, mag-isa ka lang. Ay, nangalambang mo para makapal ko, no? Ako nakabalo sa tugod sa buhay. Diba sabi ko sa inyo, huwag nyo nang uulitin to? Ano naman kagaduhan itong pinaggagawa nyo? Wala, bossing, kaibigan lang namin po to. Kaibigan mo mukha mo, ninanakawan niyo ako ng persanis. Lalo ako! Salamat kayo. Ito lang natama nyo. Kasi sa susunod, hindi ko na alam gagawin sa inyo. Sorry na, bossing, hindi na bumawala. Ano takbo? Ayos na lang. Hindi, medyo masakit pa ngayon. Mas pilit sa mata. Walagay mo siya mukha mo at baka namamatay tayo. Nga pala, mauna na ako baka masaraduhan pa ako. Sige, ingat. Salamat. Uy, ikaw ba yung binibigyan ng ako? Basta, okay naman na. Salamat na pala sa pagtulong mo sa akin nung nakataang araw. Wala yun. Ano, inaabangan ka ba nila? Hindi naman na. Nga pala, ano pa ka? Victor Solidarios. Carlo Coron. Nakakain? Hindi, pera mo yan. Gamitin mo yan para mabusog ka. Sige na, ngayon lang naman, no? Kaya ka na. Sige na nga, tara. Doon ko unang nakilala si Carlo at siyang unang naging kaibigan sa paralan na iyon. Naging mabuting magkaibigan kami at palaging magkasama. Magkasama rin namin hinaharap ang mga problema sa eskwelahan, sa bahay, at sa lahat ng bagay. Uy, Victor, may sasabihin nga pala kasi tungkol din lang sa nangyari kanina. Pero sabi na nila, kapag in love ka, tumitigil ang mundo mo. Umibilis ang tibok ng puso mo at Uy, Victor, natutulala ka na ata. Ha? Anong ulit yun? Pauwi ka na ba? Oo. Tara, sabi ka na sa akin. Tara. Kurt, pwede ba tayo mag-get? Hindi naman tayo nag-uusap eh. Ano bang meron dito? Ano kasi? Tungkol sa masama pakiramdam. Para sa clinic sa Manta. Hindi. Iba. Eh ano? Kurt, pakiramdam ko may kakaiba sa sarili ko simula nung nakilala. Alam mo yun? Palagi akong masaya sa tuwing ang Ano naman ito? I mean, sila lang hindi magiging masaya pag kasama ko, di ba? hindi yun. Ano kasi, nababating na ako sa'yo. Gusto na nakita, Carl. Kamang biro lang. Ano ba akong nabibiro? Carl, hindi ko alam kung paano ako naging bakla. Gusto kita. Yun ang alam ko. Wala akong pakialam kahit dalawa tayong lalaki. Ayaw naman maging babae pa ako sa'yo. Sa'yo na ang lahat eh. Ikaw yung tinitib ng puso ko eh. Hoy! Saan ka pupunta? Pagkatapos ko umamin sa kanya, iniwasan niya na ako. Halos madalang na din kami magkita at magsama.
Carl, iniiwasan mo ba ako? May problema ba? Kung tungkol rin lang yun sa pag-amin ko sa iyong nakaraan, kalimutan mo na yun. Kaya ko naman tanggalin yung nararamdaman ko para sa'yo. Kung pagkakaibigan din lang Victor, di kita iniwasan dahil lang doon. Di ko talaga maintindihan yung sarili ko at sino yung tinitibok ng puso ko. Huwag mo na problemahin yun. Kaya ko naman tanggalin Ito, gusto rin kita. Di ko alam kung paano at bakit. Pero ikaw na yung tinitibok ng puso ko eh. Nahulog na rin ako sa'yo, Victor. Hindi ko rin naasahan yung sagot niya bigay. Ang nakala ko, kailangan kong tanggalin ang nararamdaman ko para sa kanya. At hanggang magkaibigan na lang kami noon. Kaya naman noong umamin na siya sa akin, hindi ko na sinayang yung oras. Sinagot ko na kaagad siya. Sabihin niyo man ako na bakit wala nang ligawan na nangyari, hindi ko kasi nga mahal ko na yung tao. Mahal na namin ang isa't isa. Sinagot ko na kaagad siya. Ikaw pala ang Sabihin makakasama. naman ako na bakit wala nang ligawan na nangyari, kasi nga mahal ko na yung tao. Mahal na namin ang isa't isa. Ika'y dumating sa tamang Tinago muna namin ito sa pamilya at mga Ikaw kamag-anak na ba namin. yung dinalangin ko? Pero tinago muna namin ito sa pamilya at mga kamag-anak namin. Carlo, ba't siya niibig ko? Ang daming chicks dyan. Sa bakla pa talaga. Di mo ako naiintindihan kasi. Ako yung iniibig niya, tapos siya yung iniibig ko. Nas, wala naman sa kasarian ng pag-ibig eh. Ano na naman sasabihin ng mga kaibigan natin at pamilya mo? Wala akong paki sa opinion nila, Jose. Ang mahalaga, nagmamahal kami dalawa. Bahala sa buhay mo. Victoria, kanina ko pa ba yan? Hindi naman. Kaya na rin ikaw sa pinag-usapan namin. Ganun pala tingin nila sa akin, mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Pati na din ibang tao, pare-parehas lang sila ng tingin sa atin. Lahat sila hindi sang-ayon sa pag-iibigan nating dalawa. Huwag mo silang alahan ni Victoria. Mahal naman natin ang isa't isa, hindi ba? Mahal nga natin ang isa't isa, pero bakit halos lahat ng tao ay tutol sa ating dalawa? Sige nga, ikaw nga makipagsundo sa ganitong klaseng mundo. Victoria, di ba ba sapat yung mahal kita at kaya kitang panindigan? Alam ko hindi lahat sila sasang-ayon sa atin. Pero huwag kang magpa-apekto sa kanila, Victor. Carl, tao rin ako at nasasaktan din ako. Victoria, di mo naman kasi ako pinapakinggan eh. Bahala na. Inay, pwede bang umibig ang isang lalaki sa kapwa niya lalaki? Nak, bakit mo naman natanong yun? Nagtataka lang po, Inay. Sa pagkakalam ko, ang lalaki ay hindi pwedeng umibig sa kapwa niya lalaki. Ganon din sa babae. Dahil ayon sa Biblia, ang lalaki ay para lamang sa babae, at ang babae ay para sa lalaki naman. Ano po bang mangyayari kung nalabag yung patakaran na iyon? Ikaw ay matataguri ang makasalanang tao dahil nilabag mo ang utos ng Diyos. Eh di parang sinabi niyo na rin po, nakasalanan ng umibig sa kaparehong kasalanan. Parang gano'n na nga. Eh, Nay, paano po pag ako ang umibig sa isang lalaki? Papayag po ba kayo? Andyan ka na naman sa kalokohan ko, Victor. Hindi ka pwedeng umibig ng kapwa mong lalaki. Dahil ang gusto ko ay makabuo ka ng sarili mong pamilya at mabigyan mo ako ng ako. Hindi ka iibig sa kapwa mong lalaki. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Anak, mangako ka sa akin na hindi mo lalabagin ang utos ng Diyos at ang utos ko bilang iyong ina. Pangako po, Inay. Pagtapos ng araw na yun, tsaka ko lang napagtanto na mali pala ang tinagawa namin. Nalaman ko rin na may gusto pala yung isa kong kaibigan kay Carlo. Nakakalungkot isipin, pero kailangan kong gumawa ng paraan para magkaroon ng sariling pamilya si Carlo. Pero ba't parang ang tahimik mo? Wala naman, may isip lang. Sabihin mo naman sa akin, oh. Victor! Pwede ba akong sumabay sa inyo? Ay, sakto, may pupuntan pala ako ngayon. Kayong dalawa muna yung kumain ng sabay. Una na punta. Punta mo. Saan tayo kakain? Bala ka dyan. Hi, Carlo. Pwede mo tayo Bawal. Victoria, tabi tayo. Ina, ito na ako sa likod. Ang arte mo naman, Carlo. Tatabi lang naman eh. Tabi ka na nga.
Saan naman ni Victor? Nasaan na ba siya? Mauna ka na kaya. Ayoko nga. Hey Victor, sabi na tayong umuwi. Hindi na may kasabay akong uwi. Sabi ko kasi sa'yo eh. Sayang tuloy oras mo. Huwag mo ako sundan. Ba't ang tahimik mo yun? May problema ba? Wala. Sigurado ka? Oo. Eh, bakit mo kami pinaglalapit na Isabela sa isa't isa? Gusto mo malaman yung totoo? Oo. Kasi nga ayoko na, Carlo. Pagod na ako sa pagsasama nating dalawa. Pagod na akong ilaban tong relasyon nating to. Pinag-isipan mo ba talaga yan, Victoria? At ang bilis mo magdesisyon. Oo, matagal na ako nakapag-desisyon, Carlo. Napaka-imposible naman, Victoria, na yan lang ang dahilan. Ano pa bang gusto mong marinig mula sa akin, Carlo? Na nandidiri ako sa'yo, ganun ba? Pakiusap, Victoria, huwag mo sabihin yun sa akin. Ayoko na nga. Maghiwalay na tayo. Hindi ko na kaya yung mga naririnig ko mula sa ibang tao. Ayoko na. Dahil dun lang? Bakit napakasimple sa'yo para isuko yung relasyon nating dalawa? Victoria, sabihin mo nga sa akin, may nagsusulsul pa sa'yo? Wala. Eh di bakit? Bakit handa mong isuko ang lahat dahil lang doon? Victoria, sabihin mo nga sa akin, bakit bigla kang nagbago? Gusto ko lang naman na sumaya ka. Masaya? Eh masaya na nga ako sa'yo, di ba? Di mo ako naintindihan. Gusto ko sumaya ka. Ikasal ka sa babae at magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Di ko yung gusto, Victoria. Ikaw yung gusto ko. Sa Biblia rin naman na ang lalaki ay para sa babae lamang. At ipinangako ko din kay inay noong nabubuhay pa siya na hindi ako iibig sa isang lalaki. Ayaw ko sawayin yun, Carlo. Victoria naman. Sundin mo na lang yung sinasabi ko, Carlo. Gusto ko lang naman na maging matagumpay ka. Yun lang ang pangarap ko para sa'yo. Ano bang gusto mong mangyari na ikakasaya mo? At gagawin ko lahat yun para makita ka lang masaya. Ibigin mo si Isabela, iparamdam mo na mahal mo siya at bigyan mo siya ng mga anak. Tapos nun, kalimutan mo na ako. Victoria, yun ba talaga gusto mong mangyari? Oo, kasi yun ang hiling ko sa'yo. Kung yan ang ikakasaya mo, sige, gagawin ko yung mga utos mo. Ngunit di ko mapapangakong magagawa ko lahat yan. Gawin mo lahat ng yun, Carlo. Ang hirap mo mahalin, Victoria. Pero mahal kita eh. Kaya gagawin ko lahat yan para sa'yo. Makakaasa ka. Salamat. Masakit man, pero wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko para sa kanya. Nararapat lang na magkaroon si Carlo ng isang pamilya. At pinagmamalaki ko silang dalawa ni Isabel. Sabi ko nga, napakasaya ko. Noong tinupad niya lahat ng hinihiling ko para sa kanya. Ang cute mo naman! What's your name, baby? Where's your parents? Anak! Tor? Carlo? Makulit mo talagang bata ka. Let's go na, baby. Let's go over there. Your dad is... Hindi ka ata niya ng mukha na. Kaya nga eh. By the way, anak niyo yun? Ah, oo. Anong pangalan? Kenneth. Ay, cute naman. Nga pala, long time no see. Laki na lang pinagbago mo. Ikaw rin. By the way, anong trabaho mo? Mukhang successful na. Ito, successful attorney na. Ikaw ba? Ito, business man dito sa Pilipinas. Wow! Goal achieve! By the way, Victor, nasawa ka na ba? Sawa? Hindi na kailangan. Busy na din sa trabaho eh. Nga pala, Victor, natupad ko na lahat ang pangarap mo para sa akin. Pag masaya na akong pamilya, at mahal na mahal ko na ang aking asawa. Salamat sa lahat, Carl.